Simulan natin ang kwento sa bagong intern. Pinakilala ni boss ang bida nating si Mingshu, na laging nakangiti. Feeling niya pagka-graduate, kapag nag-green lang siya ng malala, yayaman din siya at gaganda ang buhay niya, pero isang linggo pa lang, sinampal na siyang realidad. Nawala bigla ang lahat ng positive vibes niya, pulang-pula na ang mata niya kakatitik sa screen ng computer ng walang pahinga. Grabe ang pagod. Wasak sa araw-araw na green, narealis niyang walang assurance ang sipak. Sana magunaw na lang ang mundo, isip niya. Pabagsak na sumandal si Shu sa upuan niya. Sobrang drain na siya habang nakatulala sa kisame ng office. Bahala na, matutulog na lang siya. Bukas kasi, alipin na naman siya ng kumpanya. Swertehan lang talaga ang buhay, habang humihiling siyang sumabog na ang mundo. Isang kakaibang boses ang umalinggaw na. Nag-activate ang perfect life system. Lumabas sa screen ang pangalan niyang Mingshu, isang level 0 na intan, kasama ang kanyang stats. Gulong-gulo ang utak niya. Biglang may lumitaw na screen sa harap niya at hindi niya alam ang nangyayari. Boom! Bigla niyang na-gets. Isang system pala itong nasa harap ng bida natin, parang sa mga lang, napangiti siya, tapos na ang overtime forever. Tuwang-tuwa siyang nahagis ng papel at sumigaw. Malaya na siya, pero eksakto sa moment na yun. Sumabog sa labas ng building dahil bumangga ang truck sa kotse. Sumilip siya sa bintana, sumabog pala ang tangkangang gas. Wasak ang kalsada at puro apoy sa paligid. Malala, maraming tao ang nadamay sa pagsabog. Pero hindi lang sila basta nasugatan, naging mahalimaw sila na may kumikinang na pulang mata, at nakpapatayan sila, ang nabitima ay nawawala na parang mga hayop. Sinasakpang nila kahit sino ang makita nila, pinakpawisan ng malami ang bida natin habang nanonood, pero napangiti pa ang lolo mo. Sinara niya ang blinds para iwas stress. Taranta siyang nagtanong sa system kung ano ulit ang pangalan nito, at nasaan ang perfect life dun. Kinumpirmang system ang pangalan nito. Sumigaw siya kung nagjojok ba ito dahil may apokalipsa sa labas. Habang nagrereklamo siya, lumitaw ang isa niyang infected na katrabaho at pilit binabasag ang glass door. Hinampas ang babaeng zombie ang sarili sa salamin para makapasok. Pinapanot lang siya ang bida natin, pamilyar sa kanya yung babae. Pamangkin pala itong ang boss niya na nakasabay niya minsan sa elevator. Patuloy sa pagampas ang babae sa salamin, gihil na hihil. Napangiti ng alanganin ang lolo mo. Joke lang daw yung sinabi niyang malaya na siya. Boom, may bagong mission. Ang mission, landin daw niya yung babaeng zombie para magka-points at partner. Walang choice kundi lumaban. Kumuha siyang chichirya pero dinema niya. Ang bet niya. Gawing armas yung mabigat na water juke. Naisip niyang walang kwenta kung magtatago lang. Susubukan na lang niya ang system dahil lalabas din naman siya. Dahil diyan, nilapitan niya ang glass door at binuksan ito para papasukin ang halimaw. Pagkabukas niya, biglang umatake ang babae. Tumalon ito ng bongga hanggang sa tumalsik pa ang sapatos. Pero sablay, sumupsop siya sa sahig at nahilo sa malalang pagkakabagsak. Dito na lumapit ang bida natin. Nakpakilala siya at tinanong kung pwede silang maging friends. Dahil walang sagot, inassume niyang inaccept na ang friend request niya. Sabay takbo pabalik at pabagsak na sinara ang pinto. Naiwan sa labas ang halimaw na nakaupo, sobrang windangsam na nangyari. Bigla itong napunong galit. Sumigaw siya ng malakas at lalong kumislap ang pulang mata. Sa sobrang gigil, inumpisahan niyang iumpok ang ulo niya sa salamin ng buong lakas. Unti-unting nabasag ang salamin sa tindi ng atake niya. Nakangiti lang ang bida natin, nag-isip kung content ba yon as landi. Nag-notify ang system na tapos na ang mission, pero palpak ang rating na ikinainis ng bida natin. Nakakuha siya ng isang attribute point at 10 affection points, at naalala na niya ang pangalan ni Chiwi. Naisip ni Mingsu kung mapipigilan ba ng affection ang ataken zombie, sayang ganda niya Pinaliwanag ng system na susunod at lalapit sa kanya ang target dahil sa affection. Pero napairap siya kasi baka mas lalo lang siyang makagat. Interesante yung part na makokontrol ang zombie, baka maging jowa pa niya Nainis, reklamo ng bida, walang beginner's guide. Kaya kailangan niyang diskartihan ang lahat mag-isa mula ngayon. Awit, kaya itinigil na ni Sue ang pamamaktol at inutos sa system na ilagay ang points sa strength. Huminga siya, ng malalim, ready na sa malalang level up ng katawan niya. Boom! Lumabas ang system screen, confirm na pumasok ang points. Ang lakas niya ngayon ay labing-isa na. Binalot siya, asul na aura dahil sa umapaw na power. Sumigaw siya, gena ako sa apocalypse. Sa labas, grabe ang gulo dahil nagkalat ang mga zombie. Sa bagong mundong ito, stats is life talaga. Balik sa office, nahalungkat si Shu ngang supplies pro alak at isang balot ngang chips lang ang nakuha niya. Naramdaman niya ang matinding lakas pahawak sa bote, legit pala ang points. Umupo siya bitbit ang konting supplies, alam niyang gege siya kapag walang rescue. Biglang may lumabas na bagong mission. Sabi yung system, may 17 minuto siya para mag-dime in sa work, ang reward. 5 points at chance na mamet ang isang executive. Nanlaki ang mata niya pagtingin sa pinto. Shook! Nasa labas pala ang time clock, kung saan patuloy na kumakalabog ang zombie sa salamin. Napansin niyang mas nanggigigil sa kanya ang halimaw, at mas naging wild pa ito kaysa kanina.
Zinabihan siya ng system na pwede niyang ulitin ang float mission para bawin ang palpak niyang rating. May naisip na malupit na plano si Zhu. Pwede niyang tapusin ng sabay ang dalawang mission. Alam niyang nakakahawa ang kagat, kaya bawal talaga siyang magalusan para hindi siya maging isang zombie. Para ready sa bakbakan, mabilis niyang hinablot ang gunting sa ibabaw ng desk bilang sandata. Gamit ang papel at tape, gumawa siya ang DIY armor para protektahan ang nga binti niya. Nakaporma gamit ang paper armor at DIY spear, promise niyang tatapusin ang system mission kahit anong mangyari. Confident na binuksan ni Zhu ang pinto para harapin ang nga zombies. Pagkabukas niya nito, bumungat ang haway na puno nga halimaw na nakatitig sa kanya. Lumuhod siya, nagpropose kay Shewi, umamin ng nararamdaman, at niyaya siyang makipagdata, tapos biglang talon bit-bit ang spear. At inaya siyang mag-dinner, sabi niya magsisipag siya para sa bahay. Umikot-ikot siya sa zombie, umaasang tataang gafeksyong puan sa manggabanan niya, pero binalaan siya ng system na walay ang impression nito sa kanya. Bumaksa ang nang, 110 points ang affection, kaya nga ang bida. Tiningnan lang siya ni Chewie ng masama, diring-diri sa banat niya. Pinakpawisan ng malamak si Zhou at napakhiwi na lang. Narealize niyang palpak ang pagporma niya. Samantala, sa kabilang kwarto, narinig ng dalawang lalaki ang ingay, boses ba ni Mang iyon? Habang nakatago, nagtataka ang dalawang katrabaho kung anong trip ni Mang, umaamin sa pamangkin ng boss. Shook ang manager, akala niya tuluyan nang nabaliv ang newbie natin. Alam na niyang weirdo ang bata, pero takang-taka siya kung bakit hindi ito kinakagat ng zombie agad-agad. Dahil diyan, inutos ang boss sa kasama na tumahimik para siguradong makakaligtas silang dalawa. Samantala, deadma lang ang bida natin sa mga zombies at chill na naglakad papuntang time clock. May angas ng ngiti, matagumpay na nakapag-time in si Ming Shu, tapos na ang mission. Biglang may narinig siyang ingay kaya nalaman niyang may zombies pa sa office. Binati siya ng system, nakuha niya ang 5 points at admiration ng isang superior. Tinanong niya kung para saan ang points at bumukas ang shop na may tubig at biswit. Nabatrip siya nang makitang pwede rin bumili ng pera gamit ang points, na wala namang kwenta ngayon. Nuggets ni Ming na hindi siya atakihin ni Chiwei, pero bumalik siya sa kwarto dahil sa ibang zombies. Kaso pagbalik niya, may tumawag sa kanya at pinapapunta siya sa kabilang kwarto. Mga katrabaho niya pala, at inutusan siyang manager na ilayo ang mga zombie para sa kanila. Tinitigan sila ang bida at sarcastic na nagtanong kung nasaan ang manager nung kailangan niya ang tulong. Nilapitan niya sila, sinabing solid may kakampi ngayon at nagtanong kung anong may tutulong niya. Binuksan ang manager ang pinto na may pekeng ngiti at inaya ang bida salo, pero pagtalikod niya. Boom! Malakas na isinara ang pinto sa mismong likuran niya. Nilokang boss ang pinto at nangakong promosyon dahil inilayo niya ang halimaw. Kaya nakulong ulit si Mang sa labas kasama ang zombie na si Chiwei. Kaso ngumiti lang si Mang at pabirong sinabing ang hilig namang mag-prank ng manager nila. Kinongratulate siya ng system sa pagkuha ng atensyon ng boss at binalang huwag maging ang grateful. Tapos nayaya siyang bumalik sa main office sa kabila para magtrabaho. Shook at takot na takot ang dalawang lalaki sa baliw na suhestiyon niya. Sure na silang nasiraan ng bait ang intern kaya mas tinibayan pa nila ang harang sa pinto. Taranta match yung manager. Sigaw siya ng sigaw sa kawak niya na iharang yung desk sa pinto, habang nakukumaho namang magtulak ng gamit yung isa. Rinding-rindi na sumiga yung boss na, bilisan daw, pro boom. Isang malupit na sipalang mula sa bida natin, tanggal sa bisagra ang pinto at tumalsik si manager. Tumayo siya sa harap ng nakabulaktang boss, sabay bating ang good morning na may kasamang nakakalokang ngiti. The surf. Chill na nakpalam si Mang, balik trabaho na raw siya, sabay iwan sa dalawa sa hallway na parang walang nangyari. Shook malala yung dalawa sa sahig. Sa hallway naman, naspotan ni Chiwi ang bida natin, kaya nakready na siya sa susunod na mangyayari. Gigil ang tingin ni Chiwi, nakalok on target na siya sa dalawang lalaking tinalo ngang bida natin. Zoom! Sobrang bilis na sumugot ni Chiwei papasok sa kwarto ng manager na parang isang kidlat, pero dedma lang si Mang. Nakahawak lang siya sa pinto at wapakal sa nakmamakaawang sigaw ng manager. Chill lang siya nakahawak sa doorknob habang umiyak sila. Biglang splat. May pulang tumalsik sa salamin, at boom, katahimikan is real. Naka-receive pa ang plus points sa system ang pagiging savage ni Ming Shu. Sabi pa, role model daw siya ng Gen Z dahil na perfect ang mission at may bonus na recommendation letter pa. Naka-unlock pa siya ng hidden achievement na Gen Z workplace cleanup, habang pachil-chill lang sa office chair at dedma sa gulo sa labas. Binigyan siya ng system ng 5,000 cash na reward. Sarcastic pa nag-suggest na magpa-barbecue daw siya para bati na sila ng mga kawork niyang nilaglag niya. Hawa ni Ming Shu yung pre na may kasamang nakakalokang ngiti, iniisip na sobrang easy money naman kumita gamit ang system na ito. Pero tinago muna niya for future needs. Biglang nawala ang ngiti niya nang may umilaw na letter icon sa holographic screen. Hindi na nag-aksaya ng oras, pinindot agad ng bida natin ang mail icon para tingnan kung anong trip na naman ang baliw na system na ito. Lumabas sa screen ang details ng job recommendation letter. Swak daw ito para magka-part-time job at simulan ang kanyang rich kid era. Feeling niya makakapili siya ng astig na class tulad ng warrior mage. Excited malala ang bida natin sabay click. Feeling niya talaga magiging overpowered character na siya sa isang online game.
Pero paktay tayo diyan. Sabi ang system. Flyer distributor lang pala ang nuklas niya. Awit? Na-freeze ang ngiti ni Mingshu sabay fake laugh. Tinatanong ang system kung legit ba talaga na mamimigay siya ng papel sa gitna ng zombie apocalypse. Kasi naman, puro wasakan ang ganap sa labas. May mga halimaw na nangangain ng tao at may mga pasabog everywhere. Napasandig na lang sa upuan si Mingshu. Trip talaga ng system na pagtripan siya sa mga impossible challenges na ito. Date ma ang system sa paginatan niya at pinakita na ang mga flyer options, pagpipilian ang swimming club at real estate agency, na magkaiba ang kwota ng deliveries. Naisip niyang useless na ang pera ngayon. Enggot na lang siguro ang pipili pa sa real estate agency, kaya pinili niya ang swimming club na mas legit. Naginarta ang system na tamat siya kaya yung onti ang kinuha niya. Pero deadma lang si Mingshu lalo na nang malaman niyang may skill points peg nag-level up, sakay na lang siya sa cheap motivational quote ng system. Tumayo si Mingshu, G nang tapusin ang deliveries. Kung iisipin, kung tuloy-tuloy ang attribute points niya sa God tier system na ito, for sure makakasurvive siya hanggang umayos ulit ang mundo. Kaya mahipit niyang hinawakan ang makapal na flyers na magic sa kamay niya, habang nakatitik sa counter na 0 out of 500. Naglalakat pa lang sa hall. Inabisuhan na siya ng system na kailangan niyang isigaw ang slogan para sa extra XP, pero unang sampa pa lang, nabump niya si Zombie Chi sa gitna ng hallway. At mukhang aburido malala ang lola niyo. Nagpakanais ang bida natin at binati siya. Pero ang kapalit, pandidiring tingin at notification na minus 50 affinity points siya. Sksks, mas naging epic fail pa nung nag-3 siyang kumausap ulit, kaya mas lalong bumagsak ang affinity points niya. Awit talaga, nagpanik malala si Mingshu nang makita ang pulang numbers na nagpa-pop up. Confirm, asar na asar talaga sa kanya yung babay, pero nag-walkout lang si ate girl at dinedma siya. Bad trip tuloy si Mingshu. Ginuddo siya agad na di man lang nalalaman ang good boy vibes niya. Sa sobrang curious kung bakit siya nagmamadali, sumilip siya sa pinto sabay bigay ng pa-cute na smile at super friendly na hello. Pero horror ang eksena sa loob. Sumisigaw ng tulong ang mga kawork niya na corner ng halimaw. Pero imbis na sumagip, chill lang na pumasok si Mingshu, niremind pa niya sa manager na sila naman nauna sa laglagan. Saka hello, di pa siya bayat sa overtime. Da surf talaga, may evil smile ang lolo mo habang lumalapit sa mga dugwan. Hawak ang flyers na parang ito na ang life and death mission niya. Tatalong-talong pa si kuya, namigay ng flyers sa gitna ang zombie massacre. Nag-offer pa ang $1 billion swimming promo sa mga zombies at biktima. Ang wild, unti-unting nahulog ang mga papel sa mga patay. Mission accomplished ang marketing campaign niya in the most unhinged way ever. Kaso umepa lang system. Nagreklamo dahil ang bastos daw magtapon ng flyers sa sahig. Pinapaayos agad kaya na bismo de si Mingshu. Sabi niya umilak daw yung mga customers. Para iwas penalty, pilit niyang nilagay ang flyer sa kamay ng deads na manager. Nag-sarcastic speech pa kung paano siya ginago ng mga ito noon. Hirit pa ni Mingshu, tutal hindi rin naman daw sila pupunta sa langit, ay re-reincarnate na lang daw niya sila para makaipon ng good karma. Ang bait ng person, diba? Sabi pa niya, kailangan ng matibay na lek sa bagong trabaho. Bigla siyang napahinto. Dahil curious sa nangyayari sa labas, naisipan niyang i-check ang phone niya. Baka sakaling may signal o bagong chika tungkol sa zombie apocalypse. Pag-scroll niya, 6 na araw na ang nakalipas sa huling balita. Patay na pala ang internet magabi. Luma na ang emergency alert na nagsasabing mag-lockdown at iwasan ang lahat ng tao. Useless advice ngayon. Samantala, sa isang masikip na janitor room, may isang magandang ate girl na nakayuko sa sulok. Nanginginis sa takot at feeling niya katapusan na niya, umiyak siya habang iniisip kung bakit ang bilis ang zombie outbreak. Sira agad ang peace of mind sa office. Biglang may sumipa sa pinto ng pakalakas-lakas. Halos malaglag ang puso ni Etgirl sa gulat. Tinapan niya ang bibig para hindi sumigaw. Nanlaki ang mata niya dahil sure siyang nahanap na siya nga halimaw. Pero wait, si Mingshu lang pala. Taas noong sumigaw ang marketing lines niya para makafarm ng extra EXP. Ang OA, deadma sa takot na ate girl. Super cheerful na nagalok si kuya ng swimming at fitness package. Gusto daw ba niya magpa-sexy? Natigil bigla ang yak niya. Pinalitan ng pure confusion. Sino ba naman kasing balo ang nagbebenta ng gym membership sa gitna ng apocalypse? Napatanga na lang si ate girl sa sobrang weird nangyayari. Shook siya sa hype ni Mingshu. Tinawag pa siyang premium client at mag-take her time do. Sa sobrang lito, naklakas loob siyang maktanong. Pero nahulat siya nang lampasan lang siya ni Mingshu at dumiretso sa mga zombies. Sumilip si ate girl sa siwan neke pinto, nalaki ang mata niya in disbelief. Nag-offer ba talaga ang lolo mo ng fitness plan sa mga halimaw? Hindi man lang lumingo ng bida natin. Tuloy pa rin ang sales pitch para sa mga office zombies na laging nakaupo. Kailangan daw nila ng competitive edge para makahabol ng tao. Si Raulo, habang nanginginig sa takot si ate girl sa kabilang pinto dahil sa kabaliwang naririnig, pinilit pa ni kuya na dapat pangarapin nilang maging zombie king. Nag-alok pa and buy 5 get 1 free promo para lang ma-close ang deal.
Pag-alis ng weirdong grupo, nanghina si ate girl at napaupo sa pinto. Parang naging jelly ang legs niya sa sobrang wild ng eksena. Nakatulala sa kisame, kinakausap na niya ang sarili. Tinatawag ang mama niya at feeling niya nag-alucinate na siya sa stress. Impossible kasing may naglalakad ng chill kasama ng mga zombies. Kaya gumapang siya para kunin ang phone at i-video ito. Desididong mag-iwan ng last message in case matigbak siya dun. Nanginginig na in-unlock niya ang screen dahil walang maniniwala sa chika niya kapag walang resibo. Biglang nalami ang tingin ni Ming Shu. Sinabihan niya ang mga zombies na wala na silang silbi. Sabay hila ng malakas sa tali. Ang deads na manager at katrabaho niya ay ginawang guide dogs. Ginamit na human shield para i-clear ang daan sa hallway. Epic. Matapos ay walk ang mga bagong pets. Kumuha si Ming Shung snacks sa tabi-tabi. Nakade-4 sa upuan si Koya. All smiles at nagse-celebrate dahil nakadalawang dang flyers na siya. Dasurbang break. Habang nagji-chill, binuksan niya ang holographic panel niya. Baka sakaling may bagong loot drops o chika, lumabas ang stats niya. Pasok na daw sa requirements para mag-evolve ang flyer distributor profession niya. Bongga, walang pag-alinlangan. Pinindot ng main character ang confirm button. Level up na ang kaniyang humble class. Umilaw ang buong katawan ni Bida dahil sa power ng system. Instant good vibes, plus weatherproof na siya. Bukod pa dun, nag-level up din ang physical stats niya, sheesh. Naunlock din niya ang pakiramdaman passive skill. Kaya madali niyang maiskan kung sino ang tropang client o ang kalaban. Napaisip tuloy si Ming Shu. Seryoso ba ang system sa trip nitong power on ang asar lang? Reklamo niya habang nakaupo? Bakit kailangan pa ang pakul na pangalan kung pwede naman itong tawaging detection skill na lang? Pero dahil chill lang siya, tinaas niya ang paa sa desk at nag-snack na lang ng malala, feeling bossing sa loob. Habang sa labas naman, literal na apocalyptic warzone na puno ang usok at gulo. Pagkabagsak ng isang helicopter, na-realize ni Ming Shu na kailangan na niyang lumabas para lang mahit ang pamimigay ng flyers quota niya. Tiningnan niya yung mga zombie pets niya. Nagreklamo pa dahil super negative pa rin daw ng affection nila kahit inalagan na. Sumuko na siya sa pakikipag-usap at tumayo. Pero bigla niyang naalala na hindi pa pala niya nabibigay yung flyers nila. Biglang may umilaw na bumbilya sa utak ng ating bida. Nakaisip na naman siya ng isang malupit at matinding idea. Sa isang nakakakilabot na ngiti, pilit niyang inabutan ng gym flyers ang nga halimaw. May pa 20% discount pa, pero kapag umayaw sila, asahan na ang isang matinding gulpi. Biglang may epal na zombie na sumingit sa eksena, at napansin ng system na medyo nagdadalawang isip ito kahit punong galit. Walang paligoy-ligoy, hinablot ng bida natin ang sibat niya at walang awang inatake ang kawawang halimaw. Boom! Sa isang malupit na tira, bulakta agad ang halimaw at hindi na makatayo sa lapag. Nilapitan ito ni Ming Shu at sa pinakamagalang na paraan, dahan-dahan siyang nagiwan ng flyers sa ibabaw nito. Matapos ang sapilitang delivery, ginamit niya yung pakiramdaman skill niya. Napansin niya ang nga zombies sa glass door, pero nagtaka siya kung bakit walang lumalabas na stats. Pagtingin sa mga pets niya, napansin niyang nag-improve na ang affection nito na nasa negative 50 na lang. Hawak ang ginawang armas, tinanong ng bida natin sina manager at Chi kung hindi ba masyadong baliw ang mundong ito. Susubukan pa sana niyang tapikin sila ng friendly, pero napaatras sa matinding takot ang dalawa. Nag-explain pa si Ming Shu, normal na tao lang daw siyang gusto magtrabaho kaya wag na daw siyang kaimbiernahin. Sabay mabilis na kinalag ang taling ngamga pets niya. Binitiwan niya ang tali at sinabing ang mundo talaga ang may topak at abnormal ngayon. Habang naglabas ng bagong misa ng system tungkol kay Supervisor Lin, may ngiting aso siyang tinawag ito. Bumukas ang glass doors, signal na pupunta siya sa ibang floor. Pagtapat sa elevator, lumingalinga agad ang lodi natin. Kaso, biglang naginarte at nahiya daw siya. Kaya dinala na lang ang dalawang katrabahong zombie niya for moral support. Tuwang-tuwa pa ang bida natin, sabi niya ganito daw dapat nagtutulungan ang nga tunay na makakatrabaho. Sumugod agad sa hallway ang bida natin para tapusin ang mission. Kasama ang dalawa niyang cute na zombie pets. Sumigaw pa siya na ang pagiging alipin ng salapi ay bawal sumuko. Pero teka, may sangkatutak na namang zombies na humarang sa daan niya. Nakangiting malupit, sumigaw ang bida natin na tumabi sila sa daan at dire-diretso siyang umatake. Walang sayangang oras, ginamit ni Ming Shu ang pets niya para manggulo sa mga halimaw. Isang masunggit na puting buhok na zombie ang sumugod. Pero sobrang bilis ng lodi natin at sapul agad ang gitna ng ulong halimaw sa isang tira. Umiwas pa siya ng isa pang atake habang tinutumba ang isa pang kalaban sa tabi. Isang female zombie ang nagtry ng surprise attack. Pero wala instant hati ang inabot niya sa malupit na saksak ni Ming Shu. Siyempre, tinapos niya yan ngang isang pakul na pose. Sisi lang daw ang sitwasyon sa kanya, basic. Ayun, nalinis din agad ang hallway at nagalat ang mga tumba. Pagsulong ng bida natin, nakarating din siya sa elephant floor. Handa na sa task, at ang seryosong tingin niya ay nagsasabing magsisimula na ang totoong misyon. Paksipan niya ng malakas sa pinto, boom! Tumalsik akat sa ere yung zombie na naktatakaw sa likod. Shook na shook ang mga zombie sa power niya. Sa gitna ng dugo, chill niyang hinanap si Supervisor Lin. Nagpakilala pa siya sa kung sinong nakikinig sa 4th floor, pinadala daw siya doon para lang makipagchika. May pasarcastic smile pa siya.
Nagtatanong kung nasaan na ang supervisor na kamiting daw niya. Pinuri ngang system ang astig niyang aura habang binubuyo si Supervisor Lin na nagtatago dahil sa takot. Instant complete ang mission na may pa-high score pa, at nakapag-uwi siya ng 100,000. Sheesh. Tumingin siya sa pets niya. Tamang loot na daw sila dahil andun na rin naman sila, oras na para magtrabaho. Ginawa pa niyang tagapaglinis ang dalawa niyang zombie pets. Pagkatapos mga likot, itinali ng mahigpit ng bida natin ang dalawa. Iniwang nakatali sa gilid ang mga pets bago siya umalis. Pagtingin sa relo. Umanggal siya na 3:00 pa lang ng hapon at may 2 hours pa bago mag-uwian. Bigla ba naman siyang na-stress sa trabaho kahit end of the world na? Sisi talaga sa buhay alipin ng salapi. Kumuha siya ng soda, tapos pabos na umupo sa swivel chair para mag-chill at mag-isip ng next move niya. Habang uminom, na-realize ng bida natin na mas may importanteng bagay kaysa alamin paano naging zombies ang lahat. Dahil walang signal, sure siyang worldwide ang zombie outbreak na ito, kaya combat skills muna ang priority niya. Agad niyang inutos sa system na ilagay ang nakuha niyang points sa strength. Boom! 12 na ang strength niya. Plano niyang imaksito para mabilis mandurog ng naasunggod na zombies. Sa sobrang curious, klinik ng lolo mo ang system tab sa kanyang floating screen. Nakita niyang kailangan ng 10 EXP para mak-level up ang clerk class, habang 3 lang sa flyer distributor. Walang paligoy-ligoy, binuhos niya ang lahat ng points sa clerk class at excited na hinintay ang epic na surprise. Success ang level up. Tumas ang spirit at constitution niya. Plus na unlock pa ang legendary slacking of skill. Napakamot sa ulo ang bida natin. Anong klaseng trippy na power kaya itong slacking off na ito? Sabi sa system. Magiging invisible daw siya sa paningin ng iba. Epic ito ah. Lalo na may kasama siyang 2 zombies. Pero bitin ang saya. Biglang nag-pop up ang daily work mission ng system na may pa-rewards based sa performance niya. Napalupasay si Mingshu sa sahig sa sobrang inis. Sumigaw siya na end of the world na pero kailangan pa rin makwat. Napaka-demanding talaga ng system na ito. No choice. Kaya nag-work na lang ang lolo mo. Umupo si bro sa chair at nanggigigil na nagtipe sa keyboard para matapos ang shift niya. Yes, sa wakas. Nag-announce na ang system na out na niya. May pa-rewards sa pagiging alipin at bagong mission para mag-timeout. Humikabat na ginat si bida, parang na-torture daw siya buong araw. Tumayo na siya at nag-lockout. Tapos na ang nakaka-stress na shift niya. Binigyan siya ng system ng sandamakmak na pera, pero useless naman yata ito ngayon? Sabi ng screen, panggatsa daw ito at may surprise sa first spin. Walang preno-preno, pinando agad ng bidanatan ang 10 spin option. Gacha time na, umikot ng bongga ang roulette ng system. Nakuha niya ay instant noodles, tubig, astig na suet, isang wrench, at isang bodyguard talon. Napakamot siya ng ulo, ano bang klaseng kalokohan itong bodyguard talon na ito, nag-explain ng system. Pag ginamit ito, may lilitaw na veteran sa loob ng 3 kilometers para i-hire niya. Nagets ni bida na potential hire lang pala ito at hindi sureball na magiging loyal sa kanya. Ginamit pa rin niya, baka sakaling OP na expert ang lumitaw. Sumandal si Mingshu, inisip na kung susundin niya ang system, baka makapagtayo siyang sariling kumpanya. Pero bago mag-feeling CEO, nilamon muna niya ang instant noodles para makarecover ng energy. May kislap ng ambisyon sa mata, naisip ng bida natin na dapat lakihan ang pangarap. Inimagine pa niya na siya ay isang mayaman at astig na boss na naliligo sa pera. Matapos mabusog, napadihay ng malakas si bro at nakangiting umupo sa chair. Pero biglang may nag-pop up na screen sa harap niya. Alert! May nakapasok daw na mga trespassers sa building. Bagong mission kay Mingshu. Kailangan niyang protektahan ang company property kapalit ng matinding points at pra. Nakangiting sa Kim siyang agree. Home sweet home na niya ito at walang pwedeng magnakaw ng gamit niya. Samantala, may 2 goons. Yung isa naka-creepy na mask at kababagsak lang sa isang tao gamit ang baseball bat. Rantang boss sa partner niya sumiga raw kasi yung Hongja kaya na-attract tuloy ang mga zombies sa kanila. Sa galit, inutos niyang haluhugin ang buong building para sa supplies dahil nawala lahat ng pagkain nila sa kakatakbo. Pagdating sa haktan, inutos and gebos sa blonde kay na mauna, siya na raw ang bahalang makeover. Sumunod si blonde pro nagreklamo. Alam niyang pure scam lang itong cover your back na linyahan na ito, kaya humawak siya sa kutsilyo, planong ibetray ang boss niya anytime. Pero pag-akyat sa hagdan, bigla siyang naestatwa sa matinding takot sa nakita niya. Nanginig ang tuhod ng blonde guy. Akala niya mga yapak ng zombie ang papalapit, pero deadma lang ang boss, survivor lang daw yan at magkakaroon sila ng konting fun time. Nakiride ang henchman at dahan-dahang sumilip kung sino iyon, pero nanigas siya sa gulat. Bigla kasing sumulpot ang bida natin sa harapan niya na may pa-friendly smile at hello pa. Napadausdo sa lapag anggon, syuk na syuk sa nangyari. Parang nakakita ng multo, lumapit ang boss, tinawak na patpatin ang bida natin. Ngumisi ng nakakaloko si Mingshu at naktanong, hindi ba sinabi ng heart na bawal pumasok? Loko, nagrereklamo pa si Koya na papalitan daw niya ang kandado at management company ng building. Grabe ang deadma look niya sa 2 apal. Tapos, nagbanta si Idol na magtatawag ng abogado para kasuhan sila ng trespassing. Biglang nakpanik ang 2 kontrabida. Luh, sino bang baliw ang nagbabatas sa gitna ng apocalypse?
Tinawag tuloy ng lider na si Raulo si Mingshu dahil walang alam sa labas. Napikon ang mokong, pinatahimik ang bida natin, at biglang sumugod gamit ang kanyang baseball bat. Napabuntong hininga na lang ang bida natin. Seryoso ang mukha, oras na raw para turuan ng leksyon ang nga basurang ito. Sumigaw si Idol, tinawag ang alagang sina manager at Chai. Sila raw pag-asa niya. Inutusan agad ng boss ang blonde na tapusin si Mingshu dahil may tao pa sa taas. Walang pagdadalawang isip, sabay na tumalon ang dalawa palapit sa bida. Ready to fight na si Koya. At todo hampas ang blonde, pero mabilis siyang nadisar ng bida natin. Chill lang ang pag-iwas ni Idol sabay counter gamit ang wrench. Isang malupit na palo. Knockout agad ang Alipores kaya syuktang boss niya, nilapitan ni Shu ang nakabulakta. May nakakalokong ngiti sabay banat na siya na raw ngayon ang kalangitan. Pagkakita rito, hinampas ng malakas ng leader ang kanyang bat. Nako, seryosohan na talaga ito. Aminado siyang magaling ang bida, pero halatang hindi atras ang mokong. Ang namata niya, nakatutok at nag-aapoy sa galit, pero nilabasan ni Hebid ang dalawang zombie niya. Nilinis pa raw niya ang armas niya para madisinfect sa laban. Hawa ang talian alaga, binalaan niya ang kontrabida na pinili nito ang landas ang pagkawasak. Sa isip ni Idol, tuwang-tuwa siya kasi nagamit niya rin yung cool na banat. Samantala, nanginig sa takot ang kontrabida nang makita siyang gitna ng halimaw. Nakanganga siya sa gulat, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Sumigaw sa takot ang blonde nang makita ang halimaw. Habang ang boss niya ay pilit tumatakas paakyat ng hagdan. Dahil sa pagdatraidor ng kasama, nagpanik ng todo ang Alipores na walang magawa. Pero tumakbo ang lider ng walang lingon-lingon. Iniwan ang tropa habang chill lang nanunot ang ating bida. Taas noong inangat ni Mingshu ang tali, autoridad na sinabing walang tatakas sa batas. Sabay turo ng nakangiti, inutusan niyang umatake ng walang awa sina manager at Chai. Kaso, nasira ang epic moment dahil nakatayo lang ang dalawang zombie, deadma sa utos niya. At dun lang na-realize ang bida natin na galit pala sa kanya ang dalawa kaya ayaw siyang lapitan. Sa taas, pinigilan ng boss ang braso ng kasama, kaya sobrang nalito ang blonde na epal. Hinarap ng leader ang bida. Tinanong kung anong magic ito at bakit hindi inatake ng zombies. Dahil palpak ang plano, naisipin ni Hebida na siya na lang mismo ang tatapos dito. Ang paglapit ng tatlo ay nakpa-corner sa dalawang mokong kaya wala ng kawala. Pilingero ang bida, sinabing siya ang safety officer at ibabalik ang kaayusan. Nagtanong ang blonde kung anong gagawin, pero pinaulit tingin ng boss dahil hindi sila inatakeng zombie. Umayaw ang blonde na mauna sa laban. Hindi raw siya tanga para mahulog sa patibong. Sa inis ng boss, mas pipiliin pa raw niyang tumalon sa third floor kasama huli. Walang kasiguraduhang mabubuhay siya sa pagtalon, lalo na at libo-libong zombie ang nasa ibaba. Nang matrap, napilitan ang leader na lumaban hanggang dulo. Pinatibay ang tayo, handang-handa na sa bakbakan. Sumugod siya kay Mingshu habang patsil lang na sinabi ng bida na self-defense ito. Isiiwas si Idol sabay sulpot ng zombie manager na masama ang tingin. Nakapasok ng solid na hampas ang kalaban, pero parang kiniliti lang ang halimaw. Sinalong zombie ang bat gamit mismong mukha niya. Shook ang mokong sa lakas ng halimaw. Lumipat sa era ang wrench ng bida at sapul na sapul sa braso ang kalaban. Nang ibaba ang gwardiya, tinapos ng manager ang trabaho. Akala tuloy ng epal ay katapusan na niya. Tinapos ang halimaw ang kalaban habang nangasar ang bida na binalaan na niya sila. Kinuha ang gamit at nagreklamo na siya pa maglilinis ang kalat. Gamit ang malami na tingin, binantaan gang bida ang blonde, ipapakagat daw sa zombie kapag tumakbo. Paralisado sa takot ang Alipores, pinagpapawisan, at hindi man lang makagalaw kahit isang daliri. Sa sobrang desperado, bumulong siya tungkol sa baliw na guard habang pinagmamasdan ng bida ang bangkay. Hawak ang sandata, napaisip si Idol. Baka raw medyo OA siya sa self-defense na yun. Tapos, nakangiting ng asar, nag-alok pa siyang tatawag ng ambulansya para sa nakabulaktang kalaban. Inutusan niya ang blonde na tumawag ng pulis dahil makikita raw sila sa korte. Kaso tulala pa rin ang apal kaya nawalan ng pasensya si Idol, nagtanong kung bingi ba ito. Nag-freak out ang mokong at kinuha ang phone. Sa isip niya, bali talaga ang nabangga niya. Sa sobrang kaba ni Kuya, tumawag ng pulis at sinisipa ang debts niyang boss, nagmamakaawa ng malala. Pero tiningnan lang siya ni Mingshu ng masama. Kung sapat na ang sorry, edi sana walang gulo sa mundo, di ba? Ubos na ang pasensya ng bida natin. Pinagtabuyan niya ang mokong dahil nakatamat nga namang madumihan ang nga kamay niya. Sabay ngiti ng nakakakilabot, pinaalala niya sa tuk na hindi nakakamatay ang pagkahulog mula sa third floor. Sa sobrang takot, tumalong ang blondie sa bangtana para takasan ang nakakalukang sitwasyon na ito. Ayun, laglag mula third floor at sureball na good game na siya. Napakomento na lang si Mingshu na basag ang trip nung kuya, ngiting aso ang lolo mo. Ipapamigay daw niya ang bagong zombie kay Pretty Chi at tinawag pa itong suwerte. Sana all, tumalikod na siya at napaalam. Kailangan na daw kasing bumalik sa work, mga lords, the grind never stops. Pagbalik sa office, dahan-dahang bumukas ang pinto. Kumuha siya ng flyers at naisipang kumausap ng lawyer para tapusin ang araw, biglang nag-announce ang system. Tumas daw ang affection nung dalawa dahil pinakain niya sa kanila yung tug. Hala siya, nawala sa hulog ang bida natin at sumiga, sino bang nagsabing magagusto kayo sa akin?
banta pa niya sa kung sino mang nakpakain sa kanila. Sa inis, gusto niyang komprontahin ang maito kasi ayaw niya makipag-friends. Nag-aapoy ang mata niya, desididong tapusin ang nakakalukang sitwasyon na ito. Kaso kaya, may bagong long-term mission ang system, mag-business para mas madaming rewards. Nag-imagine pa siyang magtayo ng maliit na tindahan ng pansit, pero mabilis niyang iniisnap ang ideyang iyon. Naisip niya na hindi kumakain ng ganun ang mga zombies at makakasakit sila. Ang bagong misyon pala ay turuan ng leksyon si Supervisor Lin at pabagsakin ang kalaban. Napafatupal na lang si Kuya, pagod na sama sa baw na missions ang system niya. Awit talaga, pero maya-maya lang, lumabas ang evil smile niya. May malupit siyang plano para masolusyonan ang lahat. Una, didisiplinahin niya ang naalaga niya, tapos tatanggalin niya permanently ang tauhan ng kalabang kumpanya. Tumayo siya ng astig sa harap ng Wangyang International, ready nang maglinis ng kalat, kasama ang mga zombie niyang negative 100 ang affection. Nagbigay ng signal ang bida natin para sumugod. Walang paligoy-ligoy, tumalon si Mingshu sa gitna nga naandet hawak ang wrench niya. Sa bilis ng galawan, tinumba niya lahat ng halimaw sa daan. Matapos ang madugong labanan, tumutulo ang dumingam nga kalaban mula sa paborito niyang sandata. Angas! Ngayon, clear na ang hallway at punong tumba, habang nanunot lang ang dalawang zombie niya. Natawa ang bida natin at sinabing naka-layoff siyang higit 100 ng empleyado ang kalaban. Pinunas niya ang kamay niya sa bangkay at sinabing tama na muna daw to. May ngiting tagumpay na abot nga, pinunasan ang bida natin ang kanyang astig na wrench. Pagkatapos, tinipon niya ang tropa at naglakat kasama ang mga nahanap niyang survivors. Bigla nating nakita na may nakakulong sa banyo. Sa loob, isang babay ang nakahandusay sa sahig. Sobrang hina at gutom na gutom. Hawa ang ulo, inisip ni Ate Girl kung bakit hindi na nakapakita yung baliw na salesman. Umiyak siyang nagmamakawa na sana bumalik ito. Tapos boom! Narinig niya ang boses ni Mingshu sa labas, knock-off ang gahay sa mga zombie. Tuloy lang sa paksalastok si Kuya, dedma sa pakiyak niya. Nataranta si Ate ng magets na binibentahan nitong real estate ang halimaw. Nanginginig siyang lumapit sa pinto para sumilip. Umiyak sa tuwa si Ate Girl, akala niya narinig ni Kuya ang dasal niya para iligtas siya. Pero peksilip niya sa siwang, shook si Ate Girl sa nakita niya. Pinalibutan ng zombies ang bida natin, sabay abot ng kamay, siya na lang daw ang last card niya para makasurvive. Nagflex ng powers ang lolo mo. Walang awang tinuhong iron spear niya yung kawawang zombie. Ngumisi ang loko at pinali niya ang zombies para sa bagong bahay nila. Gamit ang mabilis na moves, winalis niya ang buong horde. Nganga si Ate Girl sa takot. Di niya i-process kung gaano kahalimaw itong si Mingshu. Basang-basa sa pawis, napaisip tuloy ang bida natin kung tao pa ba siya. Seryoso ang aura ni Kuya, walang halong ekos at tatapusin niya ang sinimulan niya. Samantala, tulala pa rin sa banyo si Ate, litong-lito kung anong next move niya. Biglang may mga yabag na huminto sa pinto. Paglito ang anino ni Mingshu, mas lalong nagpanik ang lola mo. Bigla ba namang nagalok ng swimming, gym membership, at legal advice ang bida natin. Anino lang ni Mingshu ang kita sa pinto. Habang nakasalampa si Ate, nakpop ang system, level up na siya. Umiyak at gulat na tinanong ng babay kung buhay pa ba siya pagkatapos ng lahat. Ngumiti lang ng maloko ang bida natin. Jackpot ngalots, may buhay na tao. Tapos zoom tayo sa opisina kung saan magaganap ang epic na hika. Habang nakaupo sa sofa, nagpakilala si Ate Gurul bilang Shen Zhao, 24 na taong gulang. Kinika niya agad na andun daw siya para huminging legal advice para sa besi niya, pero shook si Edgar. Ang nakita niya ay si Mingshu at dalawang zombie na feeling abogado. Lumapit ang bida natin ng nakangising demonyo, kaya napapraning siya kung paano nakontrol ang halimaw. Napasiksik na lang siya sa sofa, takot na takot sa kakaibang aura ni Bossing. Inasar pa siya ng bida natin, nakasulat ba daw sa mukha niya ang sagot, sabay-sabing ang slow ni Ate. Sa sobrang panik, nayak na si Ate Gul. Sinabi niyang inatake at kinagat ng sariling boss ang beshi niya. Biglang tumunog ang system. Kumita siyang pera at experience points, dahil gumana ang flyer, level up ang career. Napangiti ng bongga si Bossing. Pinuri ni Mingshu ang galing niya. Lumapit siya bitbit ang isang wrench, at kinonfirm kung Sen Xiao Xiao ba talaga ang pangalan niya. Sa huli, sinabi niyang good job siya at pwede raw bumalik para sa advice. Sabay singit ng promo para sa iba niyang business. Umiyak namang nag-thank you si Ate Gurul, ang bait daw and bida natin. Bazag trip. Gumiti nang nakakaluko si Mingshu, at tinanong kung nagbayad na ba siya sa konsultasyon fee. Naloka si Ate Gurul sa singil. Habang umiyak, naguluhan siyang nagtanong kung anong ibig sabihin nun. Ipinaliwanag niyang 200 ang bayad sa advice, at kailangan niyang magbayad sa zombie na abogado sa tabi niya. Sobrang natouch ang zombie manager sa bayad, umiyak pang totoong luha sa sobrang tuwa, epic fail. Walang reklamo, pumayak agad si Ate Gurul habang nakatitik lang ang mga zombie. Para hindi masayang ang chance, inalok agad siyang trabaho ni Bossing. Kahit feeling niya may sapak si Mingshu, naisip niyang malakas naman ito at kayang ipagtanggol ang beauty niya. Nagbaw siya at tinanggap ang trabaho, Bossing na ang tawag kay bida. Kaso palang system. Naglabas ng sangkatutak na papeles. Na-stress tuloy ang bida natin.
sa dami ng paperwork kahit apocalypse na. Deadma sa papeles. Sinabi niyang kailangan na nilang bumalik dahil super busy pa ang bagong kumpanya. Pati ang zombie lawyer, napa-agree kay bossing na may pabulong-bulong pa. Para saliuhan ang kontrata, inalok ng bida nating ng isang boteng ang soft drinks si Ate Gurl. Pagbalik sa opisina, ni-reveal niya na ang pangalan ng ahensya ay Peace and Order, tapos kinonfirm agad ng system ang registration. Nag-thumbs up at kumindat pa si Ate Gurl. Certified loyal employee na talaga siya. Nag-flex pa si bossing sa bintana. Feeling winner sa leaf kahit wala man lang diploma. Pumalakpak si Shenhao. Kraba makasipsip sa boss, solid daw ang kaling nito. Biglang kumalam ang tiyan niya sa gutom, kaya superhiya si Ate Gurl kay Mingshu. Inalok siya nage-bundok nage-instant noodles dahil mura lang naman ito. Nak-sparkle ang makamata ni Ate. Super kilak siyang tinawak si Mingshu na pinakabest na bossing sa buong mundo. Walang aksaya ng oras, linamon niya agad ang pagkain dahil tagal na niyang hindi nakatikim ng ganito kasolit na meal. Feeling blessed na ang kaluluwa niya, naisip niyang baka ito na ang tunay na happiness. Pagkakain, chill na siya sa sofa habang pinapanot ng bida natin. Ginawa niya itong bagong klek, at inutusan agad na gumawa ng pekang employment contract. Shook si Ate Gurl. Bakit naman daw siya gagawa ng na-spreadsheet sa gitna ng katapusan ng mundo? Pero sa isang nakakatakot na tingin ni bossing, tinanong kung hindi siya marunong mag-Excel, kaya umo na lang siya agad. Pinakilala ni Shu ang mabagong ka-workmate, ang ma-zombie sa labas na sina Chiwi at Jiang Tao. Sila daw ang bagong security guards na magbabantay sa pinto. Nagbabala rin si bossing na huwag masyadong feeling close, dahil labas siya kapag natripan siyang kainin ng mga ito. Nawala sa sarili si Ate Gurl, feeling niya tegi na siya, dahil baka guni-guni lang ito sa kabilang buhay. Pinatigil siya ni bossing sa pagdaydream at inutusang magtrabaho na, sabay bigaying luma niyang desk bilang regalo. Nakangiti at nak-thumbs up, nangako siyang ibibigay ang lahat. Sagot naman ng bida natin, yan ang gusto ko sa iyo. Nagsimula na siyang magtip ng kabado, abang naglakad palayo si Mingshu, at kinumpirma ng sistem na nagtatrabaho na ang lola niyo. Habang puring-puri ang kanyang solid na potential, sinabihan agad ni Mingshu si Shenzhou na alis siya para ayusin ang papeles ng kumpanya sa bangko. Napatingin na lang si Ate Gurl, naloloka kung bakit kailangan pa ang legal na kumpanya ngayong zombie apocalypse. Bago umalis, sinabi niyang may bagong talent na dating, at wag daw nitong palabasin ang mga alaga niyang zombie. Hype na hype ang bida natin. Kailangan ng malakas na bodyguard para sa palaking business empire niya. Dahil success ang startup, binigyan ng sistema ang bida ng experience points, at higit 100,000 in cash. Sabi sa screen. Nakasave lang ito at pwedeng i-withdraw anytime. Nagapoy ang mga mata sa gigil. Sumigaw siya sa system, na ilagay ang bagong point sa strength. Grabe, binalot si Mingshu na kakasilaw na gintong liwanag. Level up na ang lolo niyo, lumabas sa system na level 0 president na siya. Ready for his ultimate glow up. Tumas sa 14 ang strength niya. May tira pa siyang 1 skill point at 5 experience points. Naging 162,000 ang yaman niya. Buhay pa rin ang slacking off at read the room skills niya para makasurvive. Feeling main character, inisip na niya na magiging top CEO siya sa buong mundo. Tawang ka ba naman si Shenziaho, litong-lito sa kabaliwan ng boss niya. Sa sobrang stress, nagrant ang ate mo online. Magdatayo raw ng kumpanya sa gitna ng apocalypse. Tuloy-tuloy ang pagpapanik ni Shenziaho sa harap ng computer, windang sa trip ng boss niya. Naisipan niya na lalaban ng cute yung bodyguard sa mga zombie. Kaya nag-spam na siya ng distress messages online para humingi ng saklolo. Sa kabilang banda, pumasok na ang bida natin sa parking lot para hanapin ang promised talent. Nakakita siya ang umaandar na pulang luxury car. Hawak ang susi, hiniramanan Kuya Neo ang kotse para sa bagong mission. Walang patumpik-tumpik, binuksan agad ng lolo Neo ang pinto. Biglang may pa-surprise mission ang system. Mag-ride share driver do muna siya para sa extra pamasahe. Pagkabukas, boom, tamba na zombies. Sabi ng system, kailangan daw maging polit siya. Pero kakaiba ang polite ni Mingshu. Hinagis niya palabas ang mga zombie mula sa kotse. Nakangiting demonyo, sumigaw siya na dapat polite sila. Binugbog niya ang lahat at nakilala pa si Uncle Wong. Shook na shook naman ang ibang survivors na nasa loob ng kotse sa nakita nila. Walang awan niyang tinigbak ang isa gamit ang sibat sa harap mismo ang lahat. Savage. Chingnan siya at nakilala si Old Zhao. Naging zombie yung dalawa at nagpaniktakbo papalayo. Pero tinalon sila ang bida natin hawak ang sibat. Umiyak tuloy sa takot ang dalawang loko. Pagkatapos silang ligpitin, nagreklamo si Mingshu na nakakapagod daw mag-commute papuntang work. Gusto pa niyang mamigay flyers kung hindi lang sana sila umatake. Sabay tanong kung may nagbook bang ride. Lumapit siya sa kotse, naktataka kung sinong ba-life ang makbobook sa loop mismo ng parking lot. Wala siyang paki sa logic. Sumakay agad ang bida natin at pinaandar ang makina. Sabay insane drift palabas ng parking lot para sa susunod niyang mission. Tokyo Drift Yarn. Sa malayo, tiningnan ng isang lalaki ang walang lamang bote ng gamot. Sa inis, hinampas niya ang lamesa. Nanggitnit siya sa galit dahil sobrang hopeless na sitwasyon nila. Sa kwarto, inaalagaan ng babay ang may sakit na bata, habang tahimik na nakatingin yung lalaki. Ayaw bumabang lagnat ng bata kahit may gamot na.
Sobrang praning na ang nga magulang, napaya na sa awa ang nanay. Huminga na malalim ang tatay, kailangan na niyang gumawa ng paraan. Sinabihan niya si Chi na lalabas muna siya para solusyonan ang problema nila. Umiyok na nagmakaawa yung babae na vaksiyang umalis dahil magulo ang mundo sa labas. Pinatahan niya ito. Sabi niya, kailangan na nilang isugal ang lahat para sa anak nila, walang lingon-lingong umalis ang lalaki. Tinawag siya ng anak niya habang nilalahnat, walang kamalay-malay sa nangyayari. Sa labas, wasa na wasa ang siyudad at punong-puno nga gutom na zombies. Matapos tumakbo ng 30 minutes. Huminto siya sa pagod. Ang hirap talaga tumanda, bes. Bigla siyang nakarinig ng ingay kaya napatakbo siya sa takot. Isang nakapula ang sumulpot na nagmamakawa. Bigla ba namang tinalon ng nakapula ang lalaking tumatakbo para sa buhay niya. Peg landing sa harap, boom. Binigyan niya ng solidong flying kick yung kawawang tatay. Sapul. Bumagsak ang tatay sa lapag. Wasak ang brain cells sa surprise attack na yun. Naksorry yung nanipa, kailangan daw niya ngang tulong. Nakahiga sa kalye, napaisip ang tatay, anyare dun. Ayun na nga, pinalibutan na sila nga zombies. Ready to strike na sana kaya nagpre na siya. Pero wait, biglang may sumulpot na pulang kotse na nakakasilaw ang headlights. Walang preno-preno, sinagasaan ngang kotse ang lahat ng halimaw. Naiwan siyang shook at puno ngang zombie slime. Sa loob ng kotse, nakangiti si Ming Shu na parang hero. Inalok siya ng sakay, may pa-discount pa sa pamasahe. Paglabas ng system, nagreklamo agad ang bida natin. Mas dax paro kasi sweldo ng nubi kesa sa mga zombie niya. Sa opisina naman, lutang ang bagong empleyado. Bigla siyang napabahin at pawisang tinuloy ang trabaho habang kabadong-kabado sa nangyayari. Nag-imaginen pa si ate girl ng epic sa bunutan ng napabebe zombies at jungtaw sa loob ng opisina. Balik sa kalsada, tinanong ni Kuya kay Ming Shu kung ano ba talaga trabaho niya at saan sila pupunta. Kwento ni Kuya, isa siyang HR manager na naghahanap ng gamot para sa anak. Binenta raw niya kotse niya para hindi pansinin ng mga zombies. Napasana all na lang ang bida natin. Bossing na nga siya, pero naging driver pa para lang may pambayad ng bills. Shook si manager sama delulu vibes ni Kuya mo. Biglang binunyak ni Shu na siya ang President of Peace and Order sabay alok ng trabaho. Pag ganern, may 3,000 sweldo, libreng pagkain at pabahay pa. Feeling ni manager. Baliw na itong driver dahil sa apocalypse. Pero keri na mahing dugyot kaysa mategi. Kaya nakipagkamay na lang siya. Genage silang pumunta muna sa farmasi, na hindi naman masyadong malayo sa pwesto nila ngayon. Sa isang pilit na yakap, hinatak agad ng bida natin ang bagong recruit sa kotse. Hilong-talilong si manager at feeling niya mababali na rin siya kay Ming Shu. Tiningnan ni Ming Shu yung zombie. Sabay tanong kung saang school pumapasok at kung pasado ba ang grades nito. Boom! Tinodo niya ang gas at literal na ginawang basahan ang lahat ng halimaw na humarang sa daan nila. Reklamo pa ni Shu. Masyado raw atat ang mga tao sa kalsada, parang gusto laging makiride. Isang malutong na sapak sa mukha ang inabot ng isang zombie na nag-feeling passenger at sumampa sa sasakyan nila. Sigaw niya, puno na raw ang bayahe kaya mahintay sila ng next jeep. Dahil hindi siya nakacharpool, mga-assist. Shook ang pasahero sa pakaking chill ni Ming Shu. Kahit 3 araw na silang nasa gitna ng kaloka-lokang apokalipse, sagad ang apat niya sa gas hanggang sa halos lumipat na ang kotse sa mapanganib na daan. Ang ending, na-flat ang mukha ni Kuya sa bintana dahil sa sobrang bilis ng biyahe. Takot na nagtanong ang pasahero kung may problema ba at kung malapit na ba silang matagi. Chill lang na sumagot si Ming ng hindi. Habang nagsisindi ng yosi ng may full peace of mind, inalok pa ni Ming Shung yosi at sinabing huminto lang talaga siya kasi nak-red light daw sa unahan. Paggawing tingin niya sa bintana, napafachapalm si Kuya nung magets niyang sinunot nga ang traffic light sa gitna ng wasak na siyudad. Biglang sumugot ang isang sandamakmak na halimaw habang nagtitilian ng wagas. Pinalibutan agad nila ang kotse sabay hampas ng malakas sa bintana. Tiningnan lang ito ng bida at nagreklamong wala ng basic manners ang nga tao ngayon. Tarantang nakyusap si pasahero na sagarin na ang gas bago pa mabasag ng nga halimaw yung bintana ng kotse. Nagpaseminar pa bigla si bida tungkol sa traffic rules. At binalang may 200 pisong multa daw kapag nagbiting the red light. Sa isingsisi si Kuya kung bakit pa siya sumakay sa kotseng ito, at tinanong ang universe kung bakit ang malas niya. Nakastop lang sila habang pinalilibutan ng zombies yung kotse nila sa gitna ng intersection. Nang mag-green light, todo apa si Ming Shu sa gas at pinaingay ng wagas ang nga gulong. Habang green light pa, puro nakakabinying pag-arangkadang gulong lang ang maririnig mong umaalingaw-ngaw sa kalsada. Sagasa kung sagasa, at pinagliparan ang nga monsters. Proud nang ngumiti si Shu sa drift niya, habang napabilip na lang si pasahero sa baliw pro astig niyang driving skills. Flex niya, 10 taon siyang naglalaro ng racing games. Sabay tanong sa tropa niya kung na-feel na ba nito ang tunay na turbo. Kaso biglang, pagtingin ni bida sa rearview mirror, may napansin siyang kakaibang papalapit mula sa likod. Nakwarning siyang may luxury car na kanina pa nakabuntot sa kanila, at bumalik ang matinding kaba. Tanong ng pasahero, baka nga hold-upper raw ito na gusto nakawin gamit nila, o di kaya isa lang ding random survivor. Nak-overthink na si Ming Shu na baka nga makawatan sila, o kaya naman ay isang mas malalang bangungot.
Tuloy niya sa pagdadrama na may pa-mysterious effect, habang tulala lang si pasahero, na walang magets sa mga pinagsasasabi niya. Lakas amats na inisip ni Mingshu na mga bumbeng zombies yun kaya gusto niyang ihinto yung kotse at makipagresbakan. Sabi ng pasahero, imposibleng marunong mag-drive ang mga zombies, at pilit na nakpaka-chill sa sobrang kalokohan ngang sitwasyon. Napatango si Mingshu at nagisip ng malupit na prank para isahan ang nga nakasakay sa kotseng nakabuntot sa kanila. Sa isang ting notification ng system, agad na nag-focus si Mingshu para basahin ito. Sabi ng system, 3 kilometro na lang daw ang layo ng kanyang elite bodyguard, pero na-weirduhan si bida sa delayed na notif kaya nuggets niyang hindi ang bagong Eli ang nasa likod nila. Biglang nag-hysterical ang pasahero at may tinurong dambuhalang danger sa unahan. Isang higanteng green monster ang nakaharang sa daan habang may sakal-sakal na tao. Boom! Tinukoy agad ng system ang nilalang bilang isang level 3 varian na may halimaw na lakas. Naginit ulo ni Shu sa system at nagran. Muha pa lang daw ngang tsakang halimaw, wala nang bakas ng pagkakaibigan. Sagasaan na ba natin ang higanteng yan? Tanong ni Kuya. Pero chill lang si Mingshu, focus muna sa pagkuha ng gamot. Hala, papalapit na ang dambuhalang monster sa kanila. Todo apa si Shu sagas. Umusok ang gulong ng pulang kotse sa aspalto, at boom! Isang epic na drift ang ginawa niya para makalusot sa kalaban. Aminado ang bida natin na bali siya, pero hindi siya tanga para labanan ang kanyang halimaw. Kaya naman, mas binilisan niya at iniwan ang halimaw sa ere. Tuloy pa rin ang biyahe niya sa mga wasak na kalsada. Sa kabilang kotse naman, takot na takot si 8 girl at nagmakaawa sa jowa niya na umatras na sila. Pero deadma lang si Kuya. Feeling niya, nag-clear lang daw ang daan ang kotse sa unahan para makadaan sila ng bongga. Ngiting mayabang pa si Kuya, sabay apas sa gas at sumigaw na susugot sila. Ayun, dire-diretso ang silver na kotse sa dambuhalang monster sa gitna ng kalsada. Napansin tuloy ng level 3 mutant ang papalapit na sasakyan. Nagulat ang mutant sa epal na sumugod. Sa kotse naman ng bida natin, nagtaka si Kuya pasahero kung ano ang kakaibang halimaw na yun. Seryosong sumagot ang main character na baka yun na ang elite bodyguard na nabalitaan niya. Nanganga si Kuya pasahero. Elite bodyguard ba kamo ang ganun kalaki at nakakatakot na monster? Habang safe na nakalayo ang pulang kotse natin, nakita nilang inatakang mutan ang silver na sasakyan. Wasa ang kotse nga epal sa loop, sabay boom. Isang malaking pagsabo ang nangyari. Sa wakas, nakarating din sa pupuntahan. Pinark ng main character ang kotse sa tahimik na kalsada. Inabutan siyan 30,000 ni Kuya. Thank you pa ito. Kahit di sure kung may halaga pa ba ang pera, nakuha ni Shu ang system reward niya. May experience at points. Kaya nilagay niya lahat sa strength para power. Bilib na bilib si pasahero sa main character natin. Narealize niyang pagsunod sa lodi natin ng susi para makasurvive. Sure na siya. Desidido na siyang sumama sa ating bida. Nagchika muna sila sa loob ng kotse. Tinanong ng bagong tropa kung may pakain at iba pang tao sa base ni Lodi. Pero umingi muna resume ang bida natin. Gusto niyang i-check kung may silbi ba talaga si Kuya. Nagpakilala siyang si Yung, 35 years old. Dati siyang electrician bago naging human resources manager. Naisip ni Mingshu, wow, jackpot. Sobrang kailangan ng electrician sa nagsisimulan niyang kumpanya. Nagtanong si Jung kung pwede isama ang mag-ina niya. Pumayak naman si Shu. The more the merrier daw sa trabaho. Hala, bawal daw ang child labor sabi ng system. Pero may bright idea si Shu. Kapag walang sweldo, hindi yung trabaho. Welcome daw ang buong pamilya sa kumpanya niya. Sabay tapik pa sa balikat ng bago niyang employee. Na-detect ng system ang gigil ni manager yung na mag-work. Kailangan na nilang pag-usapan ang sweldo ngayon din. Tinanong ni Shu ang expected salary niya. Ang sagot ni Kuya? Gusto lang daw niyang magtrabaho ng libre. Shook at tuwang-tuwa ang bida natin. Sa wakas, nakahanap din siya ng alipin na walang bayad. Nayak pa siya sabay hawak sa kamay nito, pero umepal ang system. Kailangan daw ang minimum wage dito. Sumimangot tuloy si Mingshu. Panira talaga ng diskarte ang system, bye-bye free labor. Pero nag-change topic agad siya. Modern company daw sila kaya dapat fair ang sweldo ng lahat ng empleyado. Bungyabang na sumigaw ang main character natin na isa itong golden rule na bawal sirain. Kaya ginawa niyang intern si Manager Jung. May isang malupit siyang offer para dito, 8,000 per month na sweldo. Sabay labas ng system ng mga rules para sa mga interns. Super hype naman si Manager Jung at umo agad. Gustong-gusto niyang makapasok sa astig na tropang ito. Nakipag-shake hands si Lodi sa bagong intern niya. Welcome to the company. Feel at home ka na rito. Inutusan ni Mingshu si Jung na kunin ang gamot para sa anak nito, bukas na lang daw sila makita uli. Inabutan niyan kutsilyo ang bagong tropa. Pang self-defense daw, pero warning niya, bawal itong gamitin para makapatayang tao. Naging seryoso ang tingin ng ating bida habang pinagmamasdan ang reaksyon ng kanyang first ever employee. Mahigpit na hinawakan ni Jung ang kutsilyo at nangakong susundin niya ang bagong boss. Pagkatapos nun, umalis na si Shu. Naiwang nakatayo si Jung sa harap ng botika. Medyo lutang pa siya, pero napangiti rin dahil feel safe na siya sa hawak niyang kutsilyo. Nakarating na ang ating bida sa kanyang base. Pagdating niya,
Tumakbo siya papasok sa madilim na bodega. Sa loob, may maduming puting damit sa sahig. Hala, mukhang may malalang nangyari. Habang nakahiga siya sa kama niya, naisip niya, may kapitbahay, safe na bahay, at sariling kumpanya pa. Sheesh, ang ganda ng buhay. Nagunat ang lodi natin, sabay deside na maligo at matulog. Nag-notif ang system na ang perfect life ay gailing sa tulog. At nashook si bida na may rewards pa pala. Super chill niyang ninam namang peace and quiet. Sabi niya, grabe, sobrang perfect na talaga enege buhay ko ngayon bro. 2 araw after makregister ng kumpanya, balik ang bida natin sa wasak na city para ituloy ang plano. Sabay apa sa gas, at ang red na kotse ay parang lumipat sa kalyang punong sira at danger. Sa loop, namameneho si Menes yung habang nas-call naman sa phone si Mingshu na latest chika. Sa screen, nakita niya ang balita tungkol sa isang rescue committee na hawak daw ang nga malulupit na big shots. Weird daw na may group agad, feeling niya may sas. Biglang nag-pop up ang system. May special talent daw malapit, kaya napawaw siya. Sumilip siya sa bintana at may pamilyar siyang nakita sa daan na sobrang kumuha ang atensyon niya. Sa unahan, nandun yung mutan dati process, wala nang binti. Inisip ni Minggu kung yun yung sumusunod sa kanya dati, kaya sinabihan niya si Jiang na i-stop ang kotse. Walang pag-aalinlangan, biglang preno si kuya. Huminto ang pulang kotse sakto sa harap ng halimaw. Nalito si Manager Jiang sa sudden stop, pero sumunod na lang sa boss. Lumabas si Shu at sumandal, kaya napatanong si kuya kung anong trip niya. Pasan ang palakol, sabi niya parang chill lang yung halimaw na nakahiga at hinihintay ang katapusan nito. Hinarap ng bida natin ang halimaw at mazombies dala ang kanyang epic na palakol. Sugod agad hawak ang palakol. Deadma sa zombies. Sa isang mabilis na galaw, umatake siya sa unang halimaw. Hinampas niya ng malupit ang palakol at tinamaan lahat ng zombies. Wipe out ang area in seconds. Lumipat pa nga sa era ang gulong isang halimaw, solid na patunay ngang open na lakas ng bida. Nganga at napasigaw sa gulat si Manager Jiang sa brutal moves. Duguan, nilapitan ni Mingshu ang halimaw sabay tanong kung makano kinita nito. Tiningnan siyang green na halimaw gamit ang pulang mata at basak na mukha nito. Ngumiti ang lodi natin, alam niyang shock ang halimaw dahil may sumagasa at nakiwan dito ng ganun. Napansin niyang naghihel mag-isa yung halimaw at napakomment na shish. Ang bilis naman ng regen skill nito. Sabi niya sa halimaw na wag magmadali, sabay baon ng palakol sa mismong braso ng mutan. Naisip niyang special ang zombie na ito at gusto niya itong pag-aralan para magatsang mga halima. Sa malayo, naisip ni Jiang na kahit bali ang boss niya, charing ito. Isang malupit na hiwa, bumaon ang palakol at naputol ang braso ng halimaw. Kinuha ang bida natin ang braso ang halimaw para gawing sample sa mga future research niya. Tapos, chill niya lang tinapon sa kotse yung braso. Sa isang final strike, binuhos ng bida ang lakas para tapusin ang halimaw. Nandidiri si Manager Jiang at muntik nang sumuka sa kadugyutan na ginawa ang balin niyang boss. Tinanong niya si boss kung bawal ba ito, pero sabi ni Mingshu, zombie yan bro, hindi tao. May evil smile pa. Sabay tanong kung may batas ba talaga na nagpo-protect sa mga patay na. Inexplain ni Mingshu na research daw ito para malaman ang weakness nila at making easy mode ang future. Kumuha siya ng wrench para sa weird niyang science project. Nag-glow ng red ang mata niya para sa next attack. Hinampas niya ang ulo ng halimaw gamit ang wrench. Grabe ang solid na damage. Sheesh. Natol si kanulit si Manager Yung at legit na natakot sa brutal na moves ng boliv niyang boss. Yumuko ang bida at kinalkal ang halimaw. Nakakita siya ngang nag-glow na red crystal at inisip kung pang-level up itong power. Nagtanong ang empleyado kung ano yun. Pero deadma lang si Mingshu at humingi ng tissue. Dahil walang magets. Inabot na lang ni Manager Yung ang tissue paper para malinis ang boss ang kala. Ginamit niya ang tissue para pulutin yung red crystal, at tinago ang mysterious item para i-check mamaya. Dahil mission accomplished na, tinawag ni Mingshu si Yung at sinabing pwede na silang bumalik sa kumpanya. Naisip ng lodi natin na kailangan niyang expert na mag-aral ng crystal at mamumuno sa kumpanya. At ayun na nga. Dumating sila sa harap ng isang saucy na building na magiging main base ng crazy company nila. Nag-celebrate si Shu sa sukses dahil nakagawa siya ng 4 na trabaho. Naisip tuloy ni Manager Yung na magka-work dito sa gulo na ito, ibig sabihin hindi na rin siya normal na tao.